Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, ang pag-usapan natin ngayon ay isa pa rin sa mga bigay or benefits dito sa Czech Republic, which is ang bonuses. Sa nagtanong po sa akin about sa bonuses, eto para sa iyo itong sagot ko na to. Ang bonuses po is meron dalawang category. Ito yung category na may individual bonus at saka ang performance bonus. Ang individual bonus binibigay sa'yo ng leader mo once na trip ka lang, ganun. Yung nagustuhan ka lang, ganun. Nagustuhan kang bigyan, ganun. Pag hindi ka nagustuhan bigyan, di wala kang ganun. Pero yung performance bonus is overall pangkalahatan, lahat makaka-receive niyan. Magkano po yung kadalasang nare-receive niyan? So, sa company ko ngayon, minsan, ang pinakamababa na nare-receive namin is 2,500. Pwede siyang tumaas, pero naranasan ko rin na naging 1,500 lang siya noong humina yung aming company. Actually, 2 months yun nangyari. Humina po yung linya ko. So, wala kami na-produce halos noon na production, kaya siguro nag 1,500 lang yung nabigay nila sa amin. Pero at least hindi sila nag-zero. And then after that, after nun, ang performance bonus po talaga is kadalasan is nasa 2,000 plus. Yan, 2,000 plus in crowns. 2,500, 3,000, minsan inaabot pa ng 5,000, minsan nga inaabot pa ng 7,000. It's up to your company. So, isa po yan sa magandang bonus kasi kapag may bonus ka na ganito, ibig sabihin dadagdag to sa basic mo. Kung ang basic mo ay nagre-range ng 26,000 crowns, ipa-plus mo pa yung bonus na to, so mas maganda kasi madadagdagan po yung sahod mo. So, ito po ay taxable. Ibig sabihin, kakaltasan pa rin siya ng 50% na tax ng ating gobyerno dito sa Czech. Kaya guys, wag lang kayo mag-depend sa kung ano yung sahod, kung ano yung basic na marireceive nyo dito sa Czech Republic. Kasi tayo mga Pilipino, parang naging habit na natin na totoo yun kasi ako ganun din ako eh. Nung nandyan ako sa Pilipinas, once na nag-apply ako, ang gusto ko agad malaman magkano ba ang sahod dito. So, hindi ko tinatanong kung ano ba yung mga benefits ko dito, ano ba yung mga marireceive ko pa dito. So, isa rin po yung sa consider nyo, lalo na kapag dito sa Czech Republic kayo pupunta. Bakit? Kasi dito po sa Czech Republic, meron kaming bayad sa accommodation. May mga company lang talaga na nagbe-benefits yung company nila na walang bayad sa accommodation. Once na meron kayong mga nare-receive na ganyan na mga benefits, kagaya ng accommodation, libreng accommodation, may hati sila sa accommodation nyo, isa po yun sa green flag sa inyong company. Pangalawa, kapag may na-receive din kayo na bonus, kung maganda-ganda yung bigay ng bonus sa inyo, isa rin po yan sa green flag sa inyong company. Bakit siya green flag, guys? Kasi once na kayo ay free accommodation, ibig sabihin yung inyong net pay hindi na siya mababawasan. 'Di ba? Tapos kung meron pa kayong bonus na marireceive, ibig sabihin instead na ito lang yung basic mo, mapaplasan pa yung marireceive mo sa kanila. Yan. Kaya nga po tinatakal ko rin sa inyo tong mga benefits na to para aware din po kayo na hindi lang po dapat sa sahod kayo nagbe-base. Marami kayong mababasa kung magbabasa lang kayo sa mga comment section ko. Marami po kayong mababasa doon na, oo, nung nagpunta ako dyan, ganito, ang laki ng offer sa amin, nasa 30,000 yung basic. Pero pagdating namin dyan, hindi kami knowledgeable na hindi pala kami free accommodation, wala pala kaming ganito, wala pala kaming pre-uwi ng Pilipinas, wala pala kaming halimbawa transpo allowance. So lahat po yun, kahit napakalaki ng sinasahod nyo, kung lahat yun ay kakaltasin sa inyo, mga transpo allowance nyo, accommodation nyo, yung mga bonuses, wala kayong bonuses for example, lahat po yan parang magre-reflect pa rin sa hindi malaki yung uuwi nyo or matitake home yung pera every month.
Kaya minsan guys, sa totoo lang, naiinis talaga ako doon sa mga naglalabas na mga balita na ganito kalaki yung sinasahod dito sa Czech Republic na hindi naman nila kino-cover up na etong si OFW kasi gagastos siya dito, ganito yung cost of living dito, ganito yung mga gastos niya, may accommodation din siya, may transpo din siya, para din siyang nasa sa Pilipinas na nagbabayad ng renta ng bahay, nasa Pilipinas na mamamasahe sa sasakyan, nasa Pilipinas nakakain. So, nakakalimutan po nating i-consider yon as family ng isang OFW. Dapat nako-consider din natin yung mga ganong bagay. Kaya nga po, naglalabas tayo ng mga ganitong video para sa ating mga OFW, para pagdating nila dito, hindi na po sila magulat. Hindi na po kayo magulat na ang laki ng aming basic, ang laki ng aming net pay kapag kinumpute. Pero bakit kapag take home na, bakit kapag andun na sa part na sahuran na, parang wala pa ring natitira? Kasi nga po, meron tayong mga ibang pinagkakagastusan, ibang gastos na wala doon sa ating basic na sinasabi. Kaya guys, be resourceful, maging mapagmatsyag kayo, pero syempre, nung nandiyan kasi ako sa Pilipinas before, naging ko rin to naging ganyan din ako kagaya nyo. So, it's up to you kung gusto nyong kagate na pumunta dito kahit maliit lang yung basic or maliit lang yung marireceive yung bonuses or something like that, mga benefits. It's up to you po. Basta ang akin, nagbibigay ako sa inyo ng mga dapat nyong malaman. Ito po, based sa real na nangyayari talaga dito sa Czech Republic. So, wala po akong itinatago. All transparent talaga tayo dito. Sa mga hindi ko magawa ng video, kasi marami rin sa akin nagtatanong about sa mga reunification, ganyan. Sa mga iba pang bagay na hindi po nangyari pa sa akin. So, pasensya na kayo, hindi ko siya magawa ng paraan. So, anyway guys, maraming salamat po and salamat sa inyong lahat kasi sa paniniwala nyo. Basta thank you so much guys. Have a nice day. At sana guys, may natutunan kayo ngayon about dun sa bonuses. So, maikli lang yon pero sana na may nakuha kayong tips sa akin. Thank you.